Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong kumakapit sa puso at isipan. Sa bawat tahimik na pamayanan, sa likod ng mga magigiliw ng ngiti at payapang pamumuhay, ay may mga lihim na nag-aabang ng tamang sandali upang gumimbal. Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa isang nakaraang pilit iwinawaksi. Isang karahasang natutulog na biglang magigising at isang inang gagawin ang lahat. Kahit pa ang muling pagsuot sa maskarang matagal na niyang ibinaon upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na anak. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Mga Pilat ng Bulaklak. Ang simoy ng hangin sa plaza ng Alitaptap ay may amoy ng bagong dilig na damo at matamis na popcorn. Kanina lang, ang hangin na yon ay puno ng malulutong na halakak ni Tala, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ngayon, ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon, na halos nahihipon ni Amihan. Hayaan niyo na kami. Mahinahon ngunit mariin na, sabi ni Amihan. Ang katawan niya ay nagsisilbing pader sa pagitan ng 3 binatilyong nakapaligid at ng kanyang anak na si Tala na nanginginig sa kanyang likuran. "Miss, nagpapakilala lang naman kami sa maganda mong anak," sabi ng leader ng grupo. Isang ngisi ang gumuhit sa labi nito. Ano bang masama doon? Hindi ito dapat nangyayari. Ito ang eksaktong sitwasyon na pilit niyang tinatakasan sa loob ng 5 taon. Ang ganitong klase ng panganib, ang ganitong klase ng mga tao. Nang akmang hahawakan ng binatilyo ang braso ni Tala, kumilos si Amihan. Walang pag-aalinlangan, walang nasayang na galaw. Ang lahat ay tila nangyari sa isang kisap mata, isang sayaw ng karahasang matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang siko ay tumama sa lalamunan ng leader. Hindi malakas, ngunit sapat ang diin upang mapaatras ito. Hawak ang leeg at hirap huminga. Isang mabilis na pag-ikot at ang braso ng pangalawang binatilyo ay nasa alanganing posisyon. Isang marahang tulak at narinig ang isang mahinang kalabog kasabay ng isang sigaw ng sakit. Ang pangatlo, na kanina'y puno ng yabang, ay natigilan. Ang mga matay ng lalaki sa takot habang nakatingin sa babaeng payat. At simpleng nakadamit na ngayon ay tila isang anino ng kamatayan. Hindi nagsalita si Amihan, tinitigan niya lamang ito. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng pagmamahal ng isang ina, ay ngayon ay malamig at walang emosyon. Tumakbo ang pangatlong binatilyo. Sumunod ang 2 pa, pasan ng sakit at kahihiyan. Natahimik ang paligid. Ang ilang mga taong nakakita ay napanganga. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang katahimikan ay binasag ng hikbi ni Tala. Doon lang bumalik sa kasalukuyan si Amihan. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng biglaang pagkasindak. Hinawakan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay at dali-daling niyakap ang kanyang anak. "Shh, Tala, tahan na. Wala na sila." Bulong niya, ngunit ang mga salita ay para na rin sa kanyang sarili. Wala na. Tapos na. Pero alam niyang hindi pa tapos. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanila. Ang mga bulungan. Isang ina, isang guro mula sa eskwelahan ni Tala, ang nakatingin sa kanya na may pinaghalong paghanga at takot. Hindi niya kayang harapin ang mga tinging yon. Hinila niya si Tala palayo sa plaza. Palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa multo ng katauhang pilit niyang iniiwan. Pagdating sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng kalsadang nalilinyahan ng mga puno ng kalachuchi, agad niyang nilock ang pinto. Sinubukan niyang maging normal para kay Tala. Nagtimpla siya ng gatas, binuksan ang telebisyon sa paboritong cartoon ng anak, at kinwentuhan ito ng masasayang bagay. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Habang naguhugas ng pinggan, nakita niya ang sariling refleksyon sa bintana.
Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi si Ami, ang simpleng mananahi at ina ni Tala. Ito ay si Dalisay, ang Scout Ranger, isang estranghero sa sarili niyang bahay. Nang mahimbing na ang tulog ni Tala, umupo si Amihan sa dilim ng kanilang sala. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang lumang cellphone. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Isang insidente lang yon. Makakalimutan din ng mga tao. Bukas, babalik na ulit sa normal ang lahat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kumari niya, si Aling Nita, ang kanilang kapitbahay. Nanginginig ang daliri ni Amihan habang binubuksan ang mensahe. "Kumaring Ami, ikaw ba to?" Sa ilalim ng text ay isang link sa social media. Nag-alinlangan siya. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang gulugod. Pumikit siya ng mariin bago dahan-dahang pinindot ang link na para bang isang paghatol ang naghihintay sa kabilang dulo. Bumungad sa screen ni Amihan ang pamilyar na itsura ng plaza ng Alitaptap, ngunit kuha sa anggulong nanginginig. Narinig niya ang sarili niyang boses, mahinahon ngunit may bigat. At pagkatapos, sa isang iglap, nakita niya ang sarili niyang kumilos, isang malabong imahe ng bilis at bagsik. Kitang-kita ang pagbagsak ng mga binatilyo. Kitang-kita ang takot sa mga mukha nito. Mas masahol pa sa video ang mga komento sa ibaba. "Wow! Super mom! Dapat lahat ng inaganyan palaban." Sino siya? Taga-Alitaptap ba iyan? Idol? Libo-libo ang shares. Daan-daang libo ang views. Sa loob lang ng ilang oras, isinara niya ang telepono at itinapon sa sofa na parabang napapaso. Ang sikretong iningatan niya ng 5 taon, ang katahimikang binili niya ng sariling dugo at luha, ay nawasak ng isang viral video. Hindi na siya si Amihan, ang mananahi. Siya na ngayon ang viral na ina. At alam niya kung sino ang tiyak na makakapanood nito. Ang pag-iisip pa lang sa taong yon ay nagdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng bahay. Ngunit ang gulo na mismo ang kumatok sa kanyang pinto. "Kumaring Ami, buksan mo to. Grabe ka, sikat ka na." Sigaw ni Aling Nita mula sa labas. Ang boses nito'y puno ng paghanga. Napapikit si Amihan. Wala siyang pagpipilian, kundi pagbuksan ito. Bumungad sa kanya hindi lang si Aling Nita, kundi pati na rin ang 2 pang kapitbahay. Lahat ay may malalaking ngiti. "Ami, ang galing-galing mo pala. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Sana all marunong lumaban ng ganyan. Turuan mo naman kami." Pilit nang ngumiti si Amihan. "Nagkataon lang po. Nagdilim lang ang paningin ko para kay Tala." Habang nasa kalagitnaan sila ng pagpupuri sa kanya, isang itim na SUV na kumikinang ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Natahimik ang lahat. Ang mga kapitbahay niya ay tila mga estatwang napako sa kinatatayuan, puno ng paggalang at hiya. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-unipormeng puti ang bumaba at magalang na binuksan ang pinto sa likuran. Mula sa sasakyan, isang matangkad na lalaki ang lumabas. May edad na, ang buhok ay puti na sa mga gilid, ngunit ang tindig ay nananatiling tuwid at matatag. Nakasuot ito ng puting polo shirt at slacks. Simple ngunit may aura ng kapangyarihan. General Isagani Luwalhati, ang ninong ng bayan ng Alitaptap, ang pinakamayamang tao sa buong lalawigan, ang pinakamabait na pilantropo, at ang dating commanding officer ni Amihan. "General!" Sabay-sabay na bati ng mga kapitbahay. Ngumiti ang general, isang ngiting nagpapaliwanag sa buong kalye. "Magandang umaga sa inyong lahat." Ang mga mata niya, gayon paman, ay nakapako kay Amihan. "Ami Hija, maaari ba tayong mag-usap?" Walang nagawa si Amihan kundi ang tumango at papasukin ito. Agad na nagpaalam ang mga tsismosang kapitbahay, tila takot makagambala.
Sa loob ng maliit niyang sala, ang presensya ng general ay tila umukupa sa lahat ng espasyo. May dala itong isang malaking basket ng prutas at isang mamahaling manika para kay Tala. "Ninong Gani," masayang bati ni Tala at agad na niyakap ang general. Ngumiti si Luwalhati at ginulo ang buhok ng bata. "Ito ang aking paboritong inaanak." Tumingin siya kay Amihan. "Nakita ko ang video, Hija." Naramdaman ni Amihan ang paglamig ng kanyang mga kamay. "Nag-alala ako." Pagpapatuloy ng general, ang boses niya'y puno ng sinserong pag-aalala. "Ang mundong ito ay mapanganib, lalo na para sa isang mag-inang tulad ninyo. Mabuti na lang at nandyan ka para protektahan si Tala." Tumangulang si Amihan, hindi makapagsalita. Umupo ang general sa tapat niya. "Naalala ko tuloy ang tatay mo. Si Sinag, ganyan din siya. Matapang, gagawin ang lahat para sa pinaniniwalaan niya." Nagbago ang timpla ng hangin sa kwarto. Ramdam ni Amihan ang pagbigat nito. Si Sinag, palagi niyang sinasabi na ang pinakamalaking laban ay hindi sa bundok, kundi sa pag-uwi sa pamilya. Kwento ng general. Tila may bahid ang lungkot sa kanyang boses. Ang pagkakamali niya lang ay inakala niyang lahat ng kasama niya sa laban ay pareho niya ng prinsipyo. Kumunot ang noo ni Amihan. Hindi yun ang pagkakakwento nito dati. Ang mga detalye ay malabo, pero iba. "Huwag kang mag-alala, Ami," sabi ng general, at ang tono nito'y bumalik sa pagiging maalaga. Ang katanyagan ay may dalang panganib. Maraming masasamang loob ang maaaring mainggit o magtangkang subukan ka. Mula ngayon, nagtalaga ako ng ilang mga tauhan ko para magbantay sa paligid para sa seguridad ninyo ni Tala. Hindi ito tanong. Isa itong utos na binalot sa anyo ng pagmamalasakit. Pakiramdam ni Amihan ay unti-unti siyang sinasakal. Tumayo na ito para umalis. Hinatid siya ni Amihan sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto si General Luwalhati. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Amihan. Ang pagkakahawak niya ay hindi mahigpit, ngunit may bigat ito na tila nakakadena. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang mga labi ay nakangiti pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay, malamig na parang ilalim ng karagatan. Taos puso akong nagsasabi nito, Hija. Bulong nito, ang bawat salita ay malinaw at mabagal. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo at kay Tala. Nabigo akong iligtas si Sinag. Hindi na ako papalyang muli. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan si Amihan na nakatayo sa may pinto, nanginginig. Hindi dahil sa takot sa mga estranghero, kundi dahil sa proteksyong inaalok ng isang taong mas kilala pa niya kaysa sa inaakala ng lahat. Lumipas ang mga araw na tila may isang mabigat na kumot na bumalot sa bahay nila Amihan. Ang proteksyon na sinabi ni General Luwalhati ay dumating sa anyo ng isang itim na kotse na palaging nakaparada sa kanto. 2 bahay ang layo mula sa kanila. Hindi ito gumagalaw. Nandoon lang, isang tahimik na paalala na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Sa umaga, kapag hinahatid niya si Tala sa eskwela, nararamdaman niya ang mga mata mula sa kotse na sumusunod sa kanila. Sa hapon, kapag nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin, nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang anino ng isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada, nagkukunwaring may kausap sa telepono. Hindi na siya ang viral na ina. Isa na siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang bayan. Ang paranoia ay nagsimulang kumain sa kanyang mga gabi. Ang panaginip ay palaging nagsisimula sa parehong paraan, sa amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Malamig na ulan ang humahampas sa kanyang mukha. Madilim ang paligid,
Ang tanging liwanag ay mula sa nagkikislapang mga dulo ng kanilang mga baril. Narinig niya ang sigaw ni Sinag. Hindi sigaw ng galit, kundi ng pagtataksil. Nakita niya ang anino nito na bumagsak sa putikan. At siya, nakatayo lang doon, basang-basa sa ulan. Ang baril ay nakatutok sa kawalan. Ang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Paralisado. Isang matinis na putok ng baril ang gumigising sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang kabayong tumatakbo. Napapabangon siya, pawis na pawis, at napatingin sa mahimbing na natutulog na si Tala sa tabi niya. Ang inosenteng mukha ng kanyang anak, ang tanging nagpapakalma sa kanya. Kinabukasan, habang naglalaro sila ni Tala sa kanilang bakuran, sinubukan ni Amihan ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa noon. "Tala, laro tayo," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Ang laro ay huwag kang magpahuli kay nanay. Tumawa si Tala at nagsimulang tumakbo. Hinabol siya ni Amihan. Nang maabutan niya ang anak, hinawakan niya ito nang mahigpit sa pulsuhan. "Aray nanay, masakit." Mahinang reklamo ni Tala. Agad na niluwagan ni Amihan ang hawak. "Pasensya na anak." Huminga siya ng malalim. "Pero tingnan mo, kapag may humawak sa'yo ng ganito," ipinakita niya ulit, "ang gagawin mo ay ito." Dahan-dahan, itinuro niya kay Tala kung paano gamitin ang kabilang kamay para hanapin ang dulo ng hinlalaki ng humahawak at kung paano ito biglang pihitin para makawala. Nagtatakang tumingin si Tala sa kanya. "Bakit po natin to ginagawa, nanay? Laro po ba to?" Isang ngiti ang isinukli ni Amihan, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Oo, anak. Isa itong secret trick. Para kung may masamang bata na manghila sa'yo sa school, alam mo ang gagawin. Sikreto lang natin to, ha?" Tumango si Tala, nasiyahan sa ideya ng isang sikreto at muling nagpatuloy sa paglalaro. Ngunit si Amihan ay nanatiling nakatayo. Pinapanood ang kanyang anak, habang ang isang malamig na takot ay gumagapang sa kanyang dibdib. Pinaghahandaan na niya ang kanyang anak para sa isang digmaang hindi nito dapat maranasan. Ang gabing iyon, ang bangungot ay bumalik ng mas malinaw, mas malupit. Hindi na lang ito tunog at amoy. Nakita na niya ang mga muka ng mga kasamahan nila sa team, basang-basa sa ulan. Ang kanilang mga ekspresyon ay blangko. Nakita niya ang mukha ni General Luwalhati, nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking payong, tila nanonood ng isang dula. At narinig niya ang huling sinabi ni Sinag, hindi sa kanya, kundi sa isang radyong basag. "Huwag maniwala." Nagising siyang muli, humihingal. Tapos na. Hindi na niya kayang magkunwari. Hindi na niya kayang takasan ang mga aninong humahabol sa kanya. Kailangan niyang harapin ang katotohanang matagal na niyang alam, ngunit pilit na itinatanggi. Nang makasiguro siyang tulog na si Tala, kumuha siya ng isang silya at tahimik na umakyat sa kanilang maliit na bodega sa Kisame. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang damit ay naroon ang isang baul na gawa sa kahoy, ang mga gamit ni Sinag. Dahan-dahan niyang ibinaba ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kinakalawang na trangka. Sa loob, naroon ang mga pamilyar na bagay. Ang kanyang paboritong libro, mga litrato nilang dalawa, ang mga sulat na ipinapadala nito sa kanya mula sa kampo. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isang bagay na nakabalot sa isang maruming tela. Isang bagay na isinumpa niyang hindi na titingnan muli. Inalis niya ang pagkakatali. Bumungad sa kanya ang isang sirang satellite phone. Basag ang screen nito at may mga bakas pa ng tuyong putik sa mga gilid. Ito ang teleponong hawak ni Sinag sa gabing iyon. Ang teleponong ibinigay sa kanya ng mga investigador.
Sinabing nasira ito sa gitna ng labanan. Ngunit alam ni Amihan ang totoo. Ito ay sinadyang sirain. Hiniwakan niya ang malamig na piraso ng metal at plastik at sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang pagbalik ng lahat. Ang takot, ang pagsisisi at ang nag-iisang tanong na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ano ang huling mensaheng sinubukan ipadala ni Sinag bago siya patahimikin magpakailanman? Bago pa man tumilaok ang mga manok at magising ang mga anino, sa bayan ng Alitaptap, gising na si Amihan. Hindi siya nakatulog. Ang hawak niyang basag na telepono ay tila isang uling na nagbabaga sa kanyang palad. Puno ng mga tanong na walang kasagutan. Alam niyang hindi niya maaaring ipagawa ang telepono sa kanilang bayan. Bawat kilos, bawat mukha ay konektado kay General Luwalhati. Kailangan niyang umalis. Nag-iwan siya ng sulat para kay Aling Nita. Sinabing isasama niya si Tala sa isang malayong kamag-anak sa kabilang probinsya na may sakit. Isang kasinungalingan na sana'y sapat na para takpan ang kanyang pagkawala ng isang araw. Maingat niyang isinukbit ang isang lumang bag kung saan nakatago ang telepono ni Sinag. Binalot sa lampin ni Tala. Gising na ang kanyang anak at sa mga mata nito ay may pagtataka. "Saan po tayo pupunta, nanay?" tanong ni Tala habang inaayos ni Amihan ang buhok nito. "Mamamasyal tayo, anak," sagot ni Amihan, pinipilit ngumiti. "Sa isang lugar na malayo-layo, tayong dalawa lang." Sumakay sila sa unang biyahe ng bus paalis ng Alitaptap. Bawat paghinto ng bus, bawat bagong pasaherong sumasakay ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat anino sa bintana ay tila isang bantay na sinusundan sila. Hindi siya mapakali hanggang sa tuluyan na nilang malagpasan ng arko na may nakasulat na "Maligayang pagdating sa bayan ng Bulaklakan." Nakarating sila sa karatig bayan ng San Lazaro, isang lugar na mas magulo at mas abala kaysa sa payapang Alitaptap. Sa isang makitid na eskinita, sa gitna ng mga nagtitinda ng kung ano-ano, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang maliit na shop na may kupas na karatulang Mang Kiko's Cellphone Repair and Electronics. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng tingga at alikabok ang sumalubong sa kanila. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin ang nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. "Ano nga maitutulong ko sa inyo, Ineng?" tanong ni Mang Kiko. Inilabas ni Amihan ang basag na telepono mula sa kanyang bag at maingat na inilapag sa mesa. "Mang Kiko, kaya pa po bang ayusin to? O kahit makuha lang po kung ano man ang nasa loob?" Tinitigan ng matanda ang telepono. Inikot-ikot ito sa kanyang palad. "Naku, Ineng, matagal na tong modelo at sa itsura nito, tila binagsak mula sa bundok." Umiling ito. Wala na tong pag-asa. Isang pagkadismaya ang rumehistro sa mukha ni Amihan. "Wala na po bang ibang paraan? Kahit yung SIM card lang po, baka may makuha pa." Nag-isip ang matanda. Kinukusot ang kanyang balbas. "Pwede kong subukan, pero hindi ako nangangako. Maselan ang trabahong to. Bumalik ka pagkatapos ng 3 oras. Walang nagawa si Amihan, kundi ang sumang-ayon. Hinila niya si Tala palabas ng shop. Ang 3 oras na paghihintay ay parang isang habambuhay. Nagpunta sila sa isang maliit na karinderya sa tapat para mag-almusal. Habang kumakain si Tala ng pansit, si Amihan naman ay hindi mapakali. Ang mga mata niya ay palaging nakatingin sa labas, sa bawat taong dumadaan, sa bawat sasakyang humihinto. At doon, nakita niya ito. Isang lalaking nakasuot ng asul na polo shirt at maong. Pamilyar ang kanyang tindig, pamilyar ang kanyang gupit. Isa ito sa mga tauhan ni General Luwalhati. Isa sa mga anino na nagbabantay sa kanyang bahay. Nakatayo ito sa kabilang kalsada, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo
Ngunit ang mga mata nito ay pasulyap-sulyap sa direksyon ng repair shop ni Mang Kiko. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Sinundan siya. Alam nilang nandito siya. Isang patibong ba ito? Kailangan niyang makabalik sa shop nang hindi siya nakikita. Kailangan niyang makuha ang anumang nahanap ni Mang Kiko. Tala, tapos ka na ba? Tanong niya sa anak. Ang boses niya'y nanginginig. Binayaran niya ang kanilang kinain at mabilis silang lumabas. Naglakad sila palayo sa direksyon ng repair shop, palayo sa tingin ng lalaki. Lumiko sila sa isang eskinita. Anak, maglalaro ulit tayo, bulong ni Amihan. Magtatago ako, tapos pupuntahan mo ako doon sa shop ni Lolo, okay? Dumiretso ka lang doon. Huwag kang titingin sa iba. Hintayin mo ako sa loob. Nalito maman. Tumango si Tala. Sa isang iglap, habang may dumadaang malaking diip, mabilis na itinulak ni Amihan si Tala papunta sa direksyon ng shop. Kasabay noon, kinuha niya ang isang balde ng basura sa gilid at sinadyang itumba ito. Magnanakaw! Sigaw niya, itinuturo ang isang walang malay na lalaking naglalakad. Ang atensyon ng lahat, kasama na ang tauhan ni Luwalhati, ay napunta sa nagawang eksena. Sa pagkakataong yon, mabilis na tumakbo si Amihan sa kabilang direksyon at umikot sa likod ng mga tindahan para makabalik sa eskinita ni Mang Kiko. Hingal na hingal siyang pumasok sa shop. Nandoon na si Tala. Ligtas. Ineng. Sa wakas, sabi ni Mang Kiko. May nakuha po ba kayo? Halos pabulong na tanong ni Amihan. Umiling ang matanda. Hindi ko mabuksan ang mga text o contacts. Masyadong sira. Pero may isa akong nakuha. Isang audio file na hindi natapos ma-record. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay kay Amihan. Kaya niyo po bang i-play? Hindi. Corrupted. Pero na-extract ko ang data. Isinave ko sa email mo. Kumuha si Mang Kiko ng isang maliit na piraso ng papel at isang ballpen. Ano ang email address mo? Ibinigay ni Amihan ang kanyang email. Mabilis itong isinulat ni Mang Kiko at inabot sa kanya ang papel. Na-send ko na. Nasa iyo na yan ngayon. Binuksan ni Amihan ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Pumasok siya sa kanyang email at nandoon nga, isang bagong email mula sa isang hindi kilalang address, walang subject, at mayroon itong iisang attachment, isang file na may pangalang Reese Pinella. WOV. Ang biyahe pabalik sa Alitaptap ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Amihan. Bawat lubak sa kalsada ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Bawat pag-ubo ng katabing pasahero ay tila isang babala. Si Tala ay nakatulog sa kanyang kandungan. Ang paghinga nito'y malalim at payapa. Walang kamalay-malay sa bombang daladala ng kanyang ina sa loob ng isang lumang cellphone. Hindi inalis ni Amihan ang kanyang kamay mula sa bag kung nasaan ang telepono na para bang ang init ng kanyang palad ay kayang pigilan ang katotohanang nag-aabang sa kanya. Pagbaba nila sa terminal ng Alitaptap, ang una niyang ginawa ay ang tumingin sa paligid. Hinanap niya ang anino ng lalaking nakaasul na polo. Wala siya. Ngunit ang kawalan nito ay hindi nagdulot ng kapanatagan, bagkus ay lalo lamang nagpatindi ng kanyang kaba. Pagdating sa kanilang bahay, nagsimula ang ritual. Una, ipinasok niya si Tala at inilapag ang mga gamit. Manood ka muna ng cartoons, anak, sabi niya. Pilit pinapanatili ang normalidad sa kanyang boses. Sunod, nilibot niya ang buong bahay. Ang pinto sa harap ay nilak niya, pati na ang deadbolt. Ang bintana sa sala ay isinara niya at ibinaba ang kurtina. Ang pintuan sa likod bahay ay tiningnan niyang mabuti kung nakakandado bago paharangan ng isang upuan. Bawat sulok, bawat posibleng pasukan ay siniguro niya. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang kanlungan.
Isa na itong kuta na naghahanda para sa isang pag-atake. Nang masiguro niyang ligtas ang paligid at abala na si Tala sa panonood, pumasok siya sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto. Umupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ang isang pares ng earphones. Isinaksak niya ito. Ang pag-click ng jack sa port ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Binuksan niya ang kanyang email. Nandoon pa rin ang mensahe. Ang attachment. Reiki Final The Wave. Pinindot niya ito. Sa simula, wala siyang narinig kundi ang ingay ng static at ang malakas na hagupit ng hangin at ulan. Ito ang tunog ng kanyang bangungot. Pamilyar. Nakakatakot. Pagkatapos, isang boses ang pumunit sa ingay. Isang boses na halos 5 taon na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip lamang. Boses ni Sinang. Putol! Linya! Hindi makontak si General. Humihingal si Sinag. Ang boses ay nanginginig sa takot o sa lamig. O pareho. May mga putok ng baril sa malayo. May mali dito. Hindi ito engkwentro. Isang patibong to. Nagpatuloy ang static. Tila may kumakaluskos. Ang tunog ng isang taong gumagapang sa putikan. Hindi kalaban. Halos pabulong na, sabi ni Sinag. Ang kanyang paghinga ay mas mabilis na ngayon. Si Luwalhati, si General Luwalhati, pinagtaksilan niya tayong lahat. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Ami, kung naririnig mo to, Ami, huwag kang wala. Ang huling salita ay hindi natapos. Isang nakabibiinging putok ng baril ang pumuno sa kanyang mga tainga. Malapit, personal, at pinal. Sinundan ito ng isang maikling katahimikan at pagkatapos ay ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa tubig o putik. Tapos, wala na. Tanging ang walang katapusang tunog na lamang ng ulan. Tinanggal ni Amihan ang earphones. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay mas nakabibingi pa kaysa sa putok ng baril. Hindi siya makahinga. Ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang halimaw na pilit niyang iwinawak sa kanyang isipan ay nagpakita na ng buong buo. Hindi namatay sa engkwentro si Sinag. Pinatay siya. In-execute. At ang nag-utos nito ay ang taong tumatawag sa kanyang anak na inanak. Isang kumpletong imahe ng gabing iyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ni Sinag sa putikan, ang blangkong mga mukha ng kanilang mga kasamahan, at ang anino ni General Luwalhati na nanonood mula sa malayo. Lahat ay nagkasya. Lahat ay totoo. Hindi niya napigilan. Tumakbo siya papunta sa banyo at sumuka sa lababo. Ang kanyang katawan ay nanginginig nang hindi mapigilan. Isang marahas na reaksyon sa laso ng katotohanang ngayon ay dumadaloy na sa kanyang mga ugat. Pinaghalong pighati at matinding galit ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Sinusunog ang lahat ng takot na matagal niyang inalagaan. Habang nakahawak siya sa lababo, nanginginig at basang-basa sa sariling pawis at luha, may narinig siya. Isang katok sa pinto. 3 mahinahon, magagalang na katok. Nanigas si Amihan. Sino? Sinong nakakaalam na narito siya? Sinong maglalakas loob na gambalain siya ngayon? Dahan-dahan na parang isang hayop na gumagapang, lumabas siya ng banyo. Tinahak niya ang sala. Si Tala ay nakatingin din sa pinto. Nagtataka. Sinensyasan niya itong manahimik. Kinakabahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ay nakatayo si General Isagani Luwalhati. May hawak itong isang basket ng mga sariwang prutas at sa mga labi nito, naroon ang pamilyar na ngiting puno ng kabaitan. Nakatayo lang si Amihan sa likod ng pinto,
Ang tibok ng kanyang puso ay isang mabangis na tambol sa kanyang dibdib. Sa labas, ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa ay nag-aabang. May dalang basket ng prutas at isang ngangiti. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maging normal. Ang buhay ni Tala ang nakataya. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay at pilit na pinakalma ang kanyang nanginginig na kalamnan. Nagsuot siya ng isang maskara. Ang maskara ng isang mapagpasalamat na biyuda, isang babaeng walang kamalay-malay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. "General, magandang hapon po." Bati niya, ang boses ay bahagyang paos. "Kayo po pala." "Ami Hija," sabi ni luwalhati. Ang kanyang boses ay puno ng mainit na pag-aalala. "Napadaan lang ako. Nag-aalala ako sa inyo. Nakita kong nakalak ang pinto mo kanina pa. Ayos lang ba kayo?" Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. "Ayos lang po kami, General. Nagpapahinga lang po." Sagot ni amihan. Pinilit ang isang maliit na ngiti. "Tuloy po kayo." Pumasok si luwalhati. Ang kanyang presensya ay muling pinuno ang maliit na sala. Agad na tumakbo si Tala para salubungin ito. "Ninong Gani." "Tala, apo." Masayang bati ng general. Ibinibigay ang basket ng prutas kay amihan at ang isang magandang manika kay Tala. "May pasalubong ako sa iyo." Niyakap ni Tala ang manika, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Napanood ni amihan ang eksena na parang isang bangungot. Ang mga kamay na pumatay sa ama ni Tala ay ang mga kamay na nag-aabot ngayon ng regalo sa kanyang anak. Ang lalamunan ni amihan ay tila may nakabara. "Salamat po, General." Pilit niyang sabi. "Magtitimpla po ako ng kape." "Wag na, Hija. Saglit lang ako." Umupo ito sa sofa, sa mismong lugar kung saan niya itinapon ang kanyang cellphone kanina. "Nabalitaan kong umalis daw kayo kanina. Saan kayo nagpunta? Mukhang pagod ka?" Ang tanong ay simple, ngunit para kay amihan, ito ay isang interogasyon. Opo. Dinalaw lang po namin ang isang tiyahin ko sa San Lazaro. Medyo may sakit po kasi." Pagsisinungaling niya, iniiwasan ang tingin ng general. Tumango si luwalhati, tila tinatanggap ang kanyang sagot. "Ganun ba? Dapat ay nagsabi ka. Sana ay napahiram ko man lang ang aking driver para hindi kayo nahirapan sa biyahe." "Naku, wag na po, General. Nakakahiya naman po." Tinitigan siya ni luwalhati, isang matalim na tingin na tila tumatagos sa kanyang maskara. "Alam mo, Ami, naalala ko na naman si Sinag. Ganyan na ganyan din siya. Ayaw tumanggap ng tulong. Masyadong maraming pinagkakatiwalaan sa labas, ngunit sa mga totoong nagmamalasakit sa kanya, doon siya nagdududa. Iyan ang nagpahamak sa kanya. Bawat salita ay isang patalim, isang babala. Alam niyang pinaparinggan siya nito. Ang katapatan, Hija, ay isang bihirang bagay. Pagpapatuloy ng general at ang pagtataksil. Iyan ay may kaakibat na kabayaran. Tumingin ito kay Tala na masayang naglalaro sa sahig. Kaya dapat, ingatan natin ang mga taong pinakamahalaga sa atin. Ngumiti itong muli. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng pamilyar na kabaitan. Nga pala, malapit na ang summer. Ang foundation ko ay magkakaroon ng isang libreng summer camp para sa mga bata dito sa Alitaptap. Isama mo si Tala. Sigurado akong mag-i-enjoy siya doon. Hindi ito isang imbitasyon, isa itong banta. Isang paalala na anumang oras, kaya nitong kunin si Tala. "Pag-iisipan ko po, General." Mahinang sagot ni amihan. Tumayo na si luwalhati. "Sige, Hija. Aalis na ako. Magpahinga ka na."
Hinaplos nito ang ulo ni Tala. Magpakabait ka, apo. Hinatid niya ito sa pinto. Nang makalabas na ito at pasakay na sa kanyang SUV, lumingon itong muli kay Amihan. Ang ngiti nito ay kasing lawak at kasing peke ng dati. Isinara ni Amihan ang pinto at isinandal ang kanyang noo dito. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Pakiramdam niya ay katatapos lang niyang makipagbuno sa isang ahas. Nanay, tingnan niyo po ang ganda ng manika ko. Sabi ni Tala, iwinawagayway ang bagong laruan. Kinuha ni Amihan ang manika para tingnan. Maganda nga ito. Nakasuot ng isang maliit na bestidang kulay rosas. Simple lang. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa leeg ng manika, sa ilalim ng buhok nito, ay may isang maliit na palamuti. Isang manipis na pulang sinulid. At ang sinulid na yon, ang pagkakatali nito. Kinilabutan si Amihan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang pagkakatali ay hindi isang simpleng buhol. Isa itong clove hitch. Isang espesyal na uri ng buhol na ginagamit nila sa militar. Ito ang buhol na ginagamit nila para markahan ang isang target. Nakatitig lang si Amihan sa pulang sinulid sa leeg ng manika. Ang buhol. Isang marka. Isang hatol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na namuo sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Isang desisyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtakbo. Hindi mo maaaring pakiusapan ang isang halimaw na huwag kainin ang iyong anak. Kailangan mo itong patayin. Kinabukasan, ginising niya si Tala nang mas maaga kaysa dati. Anak, mag-empake ka ng mga damit mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. May sorpresa ako sa'yo. Magbabakasyon ka sa Lola Iska mo sa probinsya. Talaga po, nanay. Nagningning ang mga mata ni Tala. Sasama po kayo? Lumuhod si Amihan para magpantay sila ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maliliit nitong pisngi. Hindi, anak. Kailangan ni nanay na ayusin ang bahay. Pero susunod ako kaagad. Pangako. Isang kasinungalingan na kasing bigat ng isang bato sa kanyang lalamunan. Sa terminal ng bus, ang eksena ay puno ng ingay at alikabok. Ngunit para kay Amihan, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Niyakap niya si Tala nang napakahigpit. Sinasaulo ang amoy ng buhok nito, ang init ng maliit nitong katawan. Tala, makinig ka kay nanay. Bulong niya sa tainga ng anak. Mahal na mahal kita. Maging matapang ka, okay? At tandaan mo ang sikreto natin. Opo, nanay. Babalik po kayo, di ba? Tanong ni Tala, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Oo, anak, babalik ako. Isa na namang kasinungalingan. Pinagbilinan niya ang driver ng bus at ang konduktor. Ibinigay niya ang lahat ng pera sa kanyang pitaka para masigurong personal itong ihahatid sa bahay ng kanyang tiyahin. Pinanood niyang umandar ang bus. Pinanood niyang maglaho ang kumakaway na kamay ni Tala sa bintana hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang sa di kalayuan. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang natitira. Pagbalik niya sa bahay, ang katahimikan ay nakabibingi. Wala na ang mga halakhak ni Tala. Wala na ang dahilan para siya magtago. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto ni Tala. Sa ilalim ng kama, gamit ang isang bareta, maingat niyang tinanggal ang isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat. Bumungad sa kanya ang isang mahabang kahon na bakal, balot sa makapal na plastik. Binuksan niya ito. Ang amoy ng langis at pulbura ay kumalat sa hangin. Isang amoy na pilit niyang kinalimutan, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Sa loob,
Naroon ang kanyang nakaraan. Isang 9mm pistol, disassembled at maingat na nilangisan. 3 extra magazines, isang military-grade combat knife, isang garote, at isang maliit na kit na naglalaman ng mga lockpick at iba pang gamit para sa tahimik na pagpasok. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay hindi na mga anino sa kanyang panaginip. Sila na ngayon ang kanyang mga sandata. Ginamit niya ang buong hapon para ihanda ang sarili at ang bahay. Nilinis niya at binuo ang kanyang baril. Ang bawat piyesa ay kabisado ng kanyang mga daliri. Naglagay siya ng mga basag na bote sa ibabaw ng pader sa likod bahay. Nagtali siya ng mga maliliit na kampanilya sa mga bintana at pinto. Isang simpleng alarm system na magbibigay sa kanya ng babala. Nang gumabi, hindi na siya si Amihan, ang ina. Siya na si Dalisay, ang scout ranger, at ang kanyang misyon ay maghanap ng impormasyon. Alam niya ang schedule ni General Walhati. Tuwing Biyernes ng gabi, nagpupunta ito sa kanyang opisina sa munisipyo para tapusin ang lingguhang papeles. Ito ang pagkakataon niya. Sa dilim ng gabi, suot ang itim na damit, ang kanyang mukha ay pinahiran ng uling. Gumapang siya sa mga eskinita ng alitap-tap na parang isang anino. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat tunog sa paligid ay kanyang pinakikinggan. Nakarating siya sa likod ng munisipyo. Walang kahirap-hirap niyang inakyat ang pader. Gamit ang kanyang lockpick kit, binuksan niya ang bintana ng opisina ni Luwalhati sa loob lamang ng ilang segundo. Pumasok siya sa loob nang walang anumang ingay. Ang opisina ay marangya, puno ng mga parangal at litrato ng general kasama ang mga matataas na opisyal. Sa isang sulok, sa likod ng isang malaking painting, ay naroon ang kanyang pakay. Isang bakal na safe. Lumuhod siya sa harap nito at nagsimulang magtrabaho. Ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat pag-click ng mekanismo. Ang kanyang mga daliri ay marahan at tiyak. Ito ay isang pamilyar na sayaw sa pagitan niya at ng bakal. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang huling pinakamatamis na tunog. Click. Bumukas ang trangka. Huminga siya ng maluwag. Ngunit kasabay ng pag-click ng trangka ng safe, ay may isa pang tunog siyang narinig mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ay palakas ng palakas. Huli na, para tumakbo. Ang tanging pag-asa na lang ni Amihan ay ang dilim. Sa isang iglap, bago pa man umikot ang seradura ng pinto, ginawa niya ang tanging magagawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at mabilis na kinuhanan ng litrato ang lahat ng nasa loob ng safe. Hindi niya tinitingnan kung ano ang mga iyon. Basta't click lang siya ng click. Nang marinig niyang pumihit ang doorknob, isinara niya ang pinto ng safe nang walang ingay. Mabilis na tumakbo patungo sa bintana at tumalon palabas. Ang kanyang pagbagsak sa damuhan, sa ibaba, ay halos walang tunog. Isang galaw na sanay na ang kanyang katawan. Kasabay ng kanyang paglapat sa lupa, bumukas ang ilaw sa opisina. Isang anino ng lalaki ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya. Nilamon ng kadiliman ng gabi. Ang puso niya'y dumadagundong hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Nakarating siya sa kanyang bahay na ligtas, ngunit hingal na hingal. Nilock niya ang pinto. Hinarangan itong muli ng upuan at sumandal dito habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ligtas siya. Sa ngayon, nang bumalik na sa normal ang tibok ng kanyang puso, umupo siya sa sahig ng kanyang sala at binuksan ang cellphone. Tiningnan niya ang mga litratong nakuha niya at ang kanyang dugo ay muling nagyelo. Ang nasa loob ng safe ay hindi pera o mga dokumento ng ilegal na transaksyon. Mas malala pa, ang safe ay puno ng mga folder. Bawat folder ay may pangalan ng isang pamilya sa bayan ng Alitaptap.
Binuksan niya ang isa sa mga litrato. Ito ay ang folder ng pamilya ni Aling Nita, ang kanyang kumare. Sa loob, may mga kopya ng birth certificate, mga medical record at mga report card ng mga anak nito. Mayroon ding mga litrato ni Aling Nita na kuha sa patago. Habang namamalengke, habang nagwawalis sa bakuran, may mga sulat kamay na tala sa gilid. Anak na lalaki, mahina sa eskwela, pwedeng bigyan ng scholarship. Asawa, may utang sa sugalan, pwedeng tulungan. Kapalit ng impormasyon, tiningnan niya ang isa pang folder. Ang pamilya ng hepe ng pulisya, ang nakasulat, anak na babae, may sakit sa puso, kailangan ng operasyon, malaki ang magiging utang na loob. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. Lahat ay pare-pareho, mga impormasyon, mga kahinaan, mga sikreto. Ito ang tunay na kapangyarihan ni General Luwalhati. Hindi baril, hindi pera, kundi ang mga sikreto at utang na loob ng buong bayan na hawak niya sa kanyang palad. Pagkatapos, nakita niya ang folder na may pangalan ng sarili niyang pamilya, Dalisay, Sinag and Amihan. Nanginginig ang kanyang kamay habang nag-zoom in siya sa litrato. Nakita niya ang kanyang 201 file mula sa militar, ang kanyang psychological evaluation. May mga salitang may salungguhit, post-traumatic stress disorder, guilt complex, protective maternal instincts, pwedeng gamitin. Sa ilalim may isang litrato ni Sinag na hindi pa niya nakikita noon. At sa likod nito, may sulat kamay. Idealist, masyadong matuwid. Isang panganib sa long-term stability ng operasyon. Kailangang alisin. Gamitin ang pagkamatay niya para kontrolin ang asawa. Pakiramdam ni Amihan ay nasusuka siyang muli. Hindi lang pinatay ni Luwalhati ang kanyang asawa. Pinagplanuhan niya ito. Ginamit niya ang pagkamatay ni Sinag. At ginamit niya ang pighati ni Amihan bilang isang kadena para itali siya sa lugar na ito. Sa ilalim ng lahat ng mga folder, may isa pang bagay. Isang itim na ledger. Isang libro ng mga accounts. Kinilabutan siya habang binabasa ang mga nakasulat. Mga pangalan, mga petsa, at mga numero. Hindi ito mga transaksyon ng pera. Ito ay mga listahan ng mga pabor na ibinigay at mga utang na dapat bayaran. Mga politiko, mga huwes, mga negosyante. Ang buong lalawigan ay nasa loob ng librong iyon. Ito na. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Ito ang sandatang wawasak kay General Luwalhati. Alam niya kung sino ang dapat niyang padalhan nito. May isang reporter na pinagkakatiwalaan si Sinag noon. Isang investigative journalist na kilala sa pagiging walang takot. Si Benjo Cruz. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang yon. Ngunit umasa siyang aktibo pa rin ito. Gumawa siya ng isang bagong anonymous na email address. Maingat niyang inattach ang lahat ng litrato at ipinadala ito kay Benjo Cruz na may subject na ang mga sikreto ni General Luwalhati. Sa katawan ng email, isinulat niya, patunay ng krimen ni General Isagani Luwalhati sa Bulaklakan. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Scout Ranger Sinag Maharlika. I-publish mo ito. Iligtas mo kami. Pagkatapos isend, binura niya ang lahat ng ebidensya mula sa kanyang telepono. Sandaling katahimikan, sandaling pag-asa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unregistered number. Nag-alinlangan siyang sagutin. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Hello? Mahina niyang sagot. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Kalmado. Ngunit ngayon, wala na itong bahid ng anumang kabaitan. Ito ay purong yelo. Ang boses ni General Luwalhati. Magaling, Amihan. Talagang anak ka ng tatay mo. Masyado kang matapang para sa sarili mong kapakanan. Nanigas si Amihan. Paano? Paano niya nalaman? Nagkamali ka ng isang bagay, Hija. Pagpapatuloy ng General.
Akala mo ba, hindi ko alam ang bawat galaw mo simula pa lang? Ang pagpunta mo sa San Lazaro? Ang pag-akyat mo sa opisina ko? May mga mata ako kahit saan. Nagkaroon ng isang maikling paghinto. Nakamit mo na ang atensyon ko. Isang malaking pagkakamali. Akala ko, sapat na ang pulang sinulid. Ngayon, kailangan ko nang magpadala ng mas malinaw na mensahe. Biglang nagbago ang nasa kabilang linya. Hindi na ito ang boses ng general. Ito ay isang video call. Sinagot ni Amihan. At ang kanyang mundo ay gumuho. Nasa screen ang mukha ni Tala. Umiiyak. Takot na takot. Nasa loob sila ng isang van. At sa likod niya, isang lalaking nakamaskara ang may hawak sa kanya. Nanay, tulong! Sigaw ni Tala. Nagkamali ka ng kinalaban, Amihan, sabi ng boses ng general habang nakikita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Ngayon, pumunta ka sa Flores de Mayo Festival bukas ng gabi. Mag-isa. Kung hindi, makakatanggap ng isang espesyal na regalo ang anak mo mula sa kanyang ninong. Nang mamatay ang video call, ang cellphone ay bumagsak mula sa kamay ni Amihan. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog ng tumama sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit para kay Amihan, ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, mas malakas pa sa isang pagsabog. Wala siyang naramdaman. Ang galit, ang takot, ang pighati. Lahat ay biglang nawala. Ang natira ay isang malawak, malamig, at mapanganib na kawalan. Ang emosyon ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Umupo lang siya sa dilim ng kanyang sala, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Ang multo ni Dalisay, ang Scout Ranger, ay hindi na isang anino lamang. Ito na siya. Ang babaeng si Amihan, ang inang mahilig sa paghahardin at pagtatahi, ay tuluyan ng namatay kasama ng sigaw ni Tala sa telepono. Sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo. Hindi isang plano ng pagliligtas, kundi isang plano ng pagwasak. Alam niyang patibong ang lahat ng ito. Alam niyang maaaring hindi na niya makitang muli si Tala ng buhay. Isa na lang ang mahalaga. Hindi mamamatay si Luwalhati na isang bayani sa mata ng lahat. Hindi siya mamamatay ng payapa. Kung kukunin niya ang anak ni Amihan, isasama ni Amihan ang kaluluwa niya pababa sa impyerno. Kinaumagahan, kumilos siya na parang isang makina. Hindi siya kumain. Uminom lamang siya ng tubig. Inihanda niya ang kanyang mga sandata. Ang pistolang 9mm, ang kutsilyo, ang garote. Ang bawat galaw ay tiyak, walang pag-aalinlangan. Isang ritual na nakatatak na sa kanyang kalamnan. Hindi siya nagsuot ng itim. Kumuha siya ng isang simpleng bestida na may bulaklak, isang damit na isusuot ng kahit sinong ordinaryong ina na mamamasyal sa pista. Itinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit. Sa ilalim ng maluwag na bestida, isinukbit niya ang baril sa kanyang baywang at itinali ang kutsilyo sa kanyang binti. Siya ay isang tupa na naglalaman ng isang lobo. Hapon na, nang magsimula siyang maglakad patungo sa plaza. Ang Flores de Mayo Festival ng Alitaptap ay nasa kasagsagan nito. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak, inihaw na mais, at matamis na candy floss. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa masayang tugtugin ng isang banda. Ang mga pamilya ay masayang naglalakad, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Naglakad si Amihan sa gitna ng lahat ng ito na parang isang multo. Nakikita niya ang lahat, ang mga kulay, ang mga ngiti, ang buhay. Ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang mundo sa paligid niya ay isang pelikula lamang at siya ang tanging manonood na nakakaalam ng madugong katapusan. Ang bigat ng baril sa kanyang baywang ay isang paalala ng kanyang layunin. Bawat masayang pamilyang nakikita niya
ay isang saksak sa kanyang puso, isang paalala ng pamilyang winasak ni Luwalhati. Narating niya ang dulo ng plaza kung saan malapit ang lumang orchidarium ng bayan, isang malaking greenhouse na matagal nang napabayaan. Ito ang lugar na sinabi ng general, madilim sa loob, ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga basag na salamin ng bubong, ang tanging liwanag, ang amoy ng mga nabubulok na halaman at mamasa-masang lupa ang sumalubong sa kanya. Isang perpektong libingan. Naglakad siya papasok. Ang bawat yabag ay maingat. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat anino. "General!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Nandito na ako." Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa gitna ng greenhouse. Walang tao, walang nag-aabang. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang video message mula sa parehong unregistered number. Pinindot niya ito. Bumungad sa kanya ang pamilyar na itsura ng terminal ng bus ng Alitaptap. Ang eksaktong lugar kung saan niya huling niyakap si Tala. Ang kamera ay nanginginig at sa gitna ng frame, nakita niya ang kanyang anak, hawak ng isang malaking lalaki. Si Tala ay hindi na umiiyak. Nakatitig lang ito sa kamera, ang mga matay ng lalaki sa takot. Pagkatapos, isang boses ang narinig niya, ang boses ni General Walhati, malamig at puno ng pagkasuklam. "Sinabi ko sa iyo, amihan, palagi akong isang hakbang sa unahan mo. Akala mo ba ganoon kadali?" Nakatitig si amihan sa screen. Ang imahe ng kanyang takot na anak ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang ingay ng pista sa labas ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga. "Simple lang ang gusto ko, amihan." Nagpatuloy ang boses ni Luwalhati sa telepono, puno ng pagmamalaki ng isang nagwagi. "Ang ledger, ang mga litrato. Ibibigay mo sa akin ang lahat at ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Pero dahil sa ginawa mong pagtataksil, may isa pa akong hihilingin." Isang nakakakilabot na katahimikan ang namagitan. "Kukunin mo ang baril mo," utos ng general. Ang boses ay mababa at malupit. "At ipuputok mo sa sarili mong ulo isang testamento. Isang patunay na namatay ka dahil sa konsensya sa pagtataksil sa akin." Pagkatapos noon, malaya nang makakaalis si Tala. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng greenhouse. Ito pala ang plano niya. Hindi lang siya papatayin, sisirain din ang kanyang pangalan. Gagawa ng isang kwento kung saan siya ang kontrabida at si Luwalhati ang biktima. Dinama ni amihan ang bigat ng baril sa kanyang baywang. Ang malamig na bakal. Napakadaling tapusin na lang ang lahat. Napakadaling sumuko. Itinaas niya ang baril. Ang kamay niya'y hindi nanginginig. Itinutok niya ito sa kanyang sentido. "Mabuti," sabi ng boses ni Luwalhati na para bang nakikita siya nito. Isang matapang na desisyon para sa isang ina. Tumingin siyang muli sa screen. Kay Tala, sa umiiyak nitong mukha. Ngunit habang tinititigan niya ito ng maigi, may napansin siya. Isang bagay na maliit. Isang bagay na hindi mapapansin ng iba. Ang mga kamay ni Tala. Habang hawak ito ng lalaki, ang mga daliri ni Tala ay gumagalaw. Hindi ito isang ordinaryong pagkislot. Ito ay may padron. Isang maikli, dalawang mahaba, tatlong maikli, paulit-ulit. Morse code. Isang laro na madalas nilang laruin ni Sinag na itinuro naman niya kay Tala. Ang kanilang sikretong lengguwahe. Kinakabahan, sinubukan niyang basahin ang mensahe. S. B. Simbahan. Ang lumang simbahan ng Alitaptap. Ang simbahan kung saan sila ikinasal ni Sinag.
Ang simbahan nakatabi lamang ng terminal ng bus. Hindi sila aalis. Nandoon lang sila. Nagtatago. Isang kislap ng pag-asa. Hindi. Isang kislap ng nag-aapoy na galit. Ang biglang sumiklab sa loob ng malamig na kawalan sa kanyang puso. Hindi ito isang plano ng pagliligtas. Ito ay isang plano ng pag-atake. At si Tala, ang kanyang matapang na anak, ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng impormasyon na kailangan niya. Tatapusin ko na to, sabi ni Amihan sa telepono. Ang boses niya ay basag, puno ng peke at kalkuladong pagsuko. Pangako mo, General, huwag mong sasaktan ang anak ko. May isang salita ako, Dalisay, sagot ni Luwalhati. Salamat, bulong ni Amihan. Pagkatapos, hindi niya pinatay ang tawag. Ibinaba niya lang ang telepono sa sahig. Ang kamera ay nakatutok sa kawalan. Ngunit imbes na kalabitin ang gatilyo, ibinaba niya ang baril. Sa isang iglap, ang katawan ni Amihan ay kumilos. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na sinanay para sa digmaan ay nag-alab. Ang pagiging ina niya ang nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Ngunit ang pagiging sundalo niya ang magbibigay sa kanya ng paraan para manalo. Hindi siya lumabas sa harap ng greenhouse. Umikot siya sa likod. Sa pinakamadilim na bahagi nito, gamit ang hawakan ng kanyang kutsilyo, binali niya ang isang maliit na salamin sa bintana, sapat lang para makalabas. Gumapang siya palabas na parang isang ahas. Ang kanyang katawan ay halos sumayad sa lupa. Nang makalabas siya, hindi siya tumayo. Gumapang siya metro por metro sa ilalim ng mga halaman at sa likod ng mga tolda ng pista, palayo sa orchidarium, palapit sa kanyang huling hantungan. Ang lumang simbahan ng alitap-tap, ang bawat ingay ng pista, ang musika, ang tawanan, ay tila nagtutulak sa kanya pasulong. Sila ay nagdiriwang, habang ang anak niya ay bihag. Sila ay nagsasaya sa ilalim ng proteksyon ng isang demonyo. Hindi na ngayon, sabi niya sa kanyang sarili, habang ang kampanaryo ng simbahan ay unti-unting lumalaki sa kanyang paningin. Isang maitim na anino sa ilalim ng buwan. Ngayong gabi, makikilala ng demonyo ang tunay na kahulugan ng impyerno. Ang lumang simbahan ng alitap-tap ay nakatayo na parang isang kalansay sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kandilang nakasindi sa loob na tumatagos sa mga may kulay na salamin ng bintana. Ang mabigat na pintuan nito na gawa sa nararo ay bahagyang nakaawang, isang paanyaya sa impyerno. Hindi doon pumasok si Amihan. Ginamit niya ang kadiliman sa gilid ng simbahan, umakyat sa isang pader na nababalutan ng baging, at maingat na gumapang papunta sa isang maliit at mataas na bintana, malapit sa koro. Gamit ang dulo ng kanyang kutsilyo, sinira niya ang trangka nito ng walang ingay. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang pagbagsak sa sahig na kahoy ay kasing gaan ng isang dahon. Mula sa itaas, nakita niya ang lahat. Nasa gitna ng pasilyo, malapit sa altar, nakatayo si General Luwalhati, hawak ang isang telepono. Sa tabi niya ay ang dalawa sa kanyang pinakamalalaking tauhan. At sa pagitan nila, nakaupo sa sahig ay si Tala. Ang mga kamay ay nakatali. Ano na? Bakit hindi pa natin naririnig ang putok? Sabi ng isa sa mga tauhan. Maghintay ka, sagot ni Luwalhati. Ang boses ay iritado. Ang isang duwag ay laging nag-aatubili bago tapusin ang sarili. Sa mga sandaling iyon, nakumpirma ni Amihan ang lahat. Hindi sila nakatingin sa video. Naghihintay lang sila ng tunog. Oras na. Mula sa itaas, kinuha niya ang isang maliit at mabigat na kandilyero. Maingat niyang inasinta ang pinakamadilim na sulok sa kabilang dulo ng simbahan, malayo sa kanilang posisyon. Inihagis niya ito. Ang tunog ng bumagsak na metal ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ano yon? Sigaw ng general. Agad na nag-react ang dalawang tauhan.
Itinaas ang kanilang mga baril at itinutok sa direksyon ng ingay. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Amihan. Sa katahimikan, bumaba siya mula sa koro gamit ang isang makapal na lubid ng kampana. Walang tunog, isang anino sa dilim. Ang unang tauhan ay hindi na nalaman kung ano ang tumama sa kanya. Mula sa likod, sinakop ni Amihan ang kanyang bibig at ang isang mabilis na hiwa ng kutsilyo sa kanyang lalamunan ang tumapos sa lahat. Maingat niyang ibinagsak ang katawan nito sa likod ng mga upuan. Ang pangalawang tauhan ay naramdaman ang pagbabago sa hangin. Lumingon ito, ngunit huli na. Ang kamay ni Amihan ay parang ahas na pumulupot sa kanyang leeg. Hawak ang garote. Walang sigaw. Walang putok. Tanging isang maikling pakikipagbuno bago ang katawan nito ay bumagsak din sa sahig. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 10 segundo. Ano niyong nangyayari dyan? Sigaw ni Luwalhati, nakatingin pa rin sa madilim na sulok. Nang hindi niya narinig ang sagot, dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng pasilyo, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, nakita niya si Amihan na nakatayo. Hawak ang isang duguang kutsilyo. Ang kanyang damit na may bulaklak ay may mga mantsa ng dugo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig. Imposible! Bulong ni Luwalhati. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng unang bahid ng takot. Mabilis niyang hinila si Tala at itinutok ang baril sa ulo nito. Huwag kang lalapit! Papatayin ko siya! Alam ko, sagot ni Amihan. Ang boses niya ay kasing talim ng kanyang kutsilyo. Naglakad siya palapit. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat. Tumigil ka, sabi. Sigaw ng general, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng nawala. Papatayin ko ang anak mo, dalisay. Tulad ng pagpatay ko sa asawa mo. Bakit? Tanong ni Amihan, hindi pa rin humihinto. Bakit mo siya pinatay? Tapat siya sa'yo. Dahil ang katapatan niya ay sa bandila, hindi sa akin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Luwalhati sa buong simbahan. Isang hadlang, isang sentimental na basura na sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang bayang ito ay umunlad dahil sa akin. Ako ang batas. Ako ang kapayapaan. At isasakripisyo ko ang kahit sino para mapanatili iyon. Nasa harap na niya ngayon si Amihan, ilang metro na lang ang layo. Nanay, umiiyak na sigaw ni Tala. Ngayon Tala, mahinahon na utos ni Amihan. Sa isang iglap, ginawa ni Tala ang eksaktong itinuro sa kanya ni Amihan sa hardin. Kinagat niya ng buong lakas ang kamay ni Luwalhati na nakahawak sa kanya. Arr! Sigaw ng general sa sakit. At sa isang segundo, bahagya siyang nawalan ng balanse. Ang pagkakatutok ng kanyang baril ay bahagyang tumaas. 1 segundo lang. Pero para kay Amihan, ang 1 segundo ay isang habambuhay. Isang putok ng baril ang bumasag sa sagradong katahimikan ng simbahan. Si General Luwalhati ay napatingin sa kanyang dibdib, kung saan isang maliit na butas ang biglang lumitaw, mabilis na binabasa ng dugo ang kanyang puting polo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang paghahari ay nagwakas sa paanan ng altar. Nakatayo si Amihan, ang baril sa kanyang kamay ay umuusok pa. Ligtas na si Tala. Nanalo siya. Ngunit habang papalapit siya para yakapin ang kanyang anak, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Napatingin siya sa ibaba. Isang maitim na mantsa ang unti-unting lumalaki sa kanyang bestida. Sa huling sandali ng pagbagsak ni Luwalhati, sa purong reflex, nakalabit din nito ang gatilyo. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Bumagsak siya sa sahig. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang anak, habang ang kadiliman
ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin. Ang unang nagpagising kay Amihan ay hindi ang liwanag o ang tunog, kundi ang amoy. Ang amoy ng antiseptic at sabon sa ospital, isang amoy na kabaligtaran ng amoy ng pulbura at dugo na huli niyang naalala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang mga pader. May isang mabigat na pakiramdam sa kanyang tagiliran. Hindi sakit, kundi isang mapurol na bigat. Nanay. Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya. Nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama si Tala. Hawak ang isang libro. Ang mga matay namumugto, ngunit puno ng lunas. Tala! Bulong ni Amihan. Ang lalamunan niya'y tuyo. Ayos ka lang ba? Tumango si Tala at ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Opo, nanay. Kayo po. Sabi ng doktor, ang tapang-tapang niyo daw po. Sinubukan ni Amihan ng ngumiti, ngunit ang kanyang labi ay tila may sariling bigat. Buhay siya. Buhay ang anak niya. Sa ngayon, iyon lang ang mahalaga. Lumipas ang mga linggo. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay unti-unting gumaling, ngunit alam niyang mag-iiwan ito ng isang panghabambuhay na pilat. Ang kwento ng gabi ng pista ay kumalat sa buong bansa. Ang email na ipinadala ni Amihan sa journalist na si Benjo Cruz ay nailathala. Ang ledger, ang mga folder, ang mga sikreto ni General Walhati, lahat ay lumabas. Ang imahe ng ninong ng bayan ay nawasak at ang nabunyag ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng maskara ng kabutihan. Ang bayan ng Alitaptap ay nagising sa isang bangungot. Ang mga taong dating nagmamahal sa general ay napalitan ng galit at kahihiyan. Ang bayan na dati payapa ay naging sentro ng isang pambansang iskandalo. Ang mga bulaklak sa kanilang hardin ay tila nalanta lahat. Nang makalabas si Amihan sa ospital, hindi na sila bumalik sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng kalye ng mga Kalachuchi. Wala nang babalikan doon, kundi mga multo. Sa tulong ni Benjo Cruz at ng isang witness protection program, sila ni Tala ay dinala sa isang bagong lugar, isang bagong simula. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat, nakaupo si Amihan sa isang parke, pinapanood si Tala na masayang naglalaro kasama ang mga bagong kaibigan. Ang hangin ay sariwa. Ang langit ay asul, payapa. Ngunit alam ni Amihan na ang tunay na kapayapaan ay hindi na niya mararamdaman kailanman. Hinawakan niya ang pilat sa kanyang tagiliran. Isang paalala. Hindi lang ng sakit, kundi ng sakripisyo. Nakita niyang may isang batang lalaki na nanunukso sa isa sa mga kalaro ni Tala. Bago pa man siya makakilos, nakita niyang lumapit si Tala. Hindi ito nanigaw, hindi ito nanakit. Kinausap lang niya ang bata ng mahinahon. Maya-maya pa ang tatlo ay masaya nang naglalaro ulit. Napangiti si Amihan. Isang tunay. Kahit na may bahid ng lungkot, nangiti. Ang programa sa self-defense na gusto niyang itayo, ang Lashan Bongchak para sa kinabukasan, ay hindi na isang pangarap lamang. Nakikita niya itong nabubuhay sa kanyang anak, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tapang na pumili ng kapayapaan kaysa karahasan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Ang kanyang landas ay hindi na patungo sa pagtakas, kundi sa pagtanggap. Tinanggap niyang ang digmaan ay palaging magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, pipiliin niya kung paano ito lalabanan. Hindi na sa dilim, kundi sa liwanag. Hindi na para pumatay, kundi para magbigay buhay ng pag-asa. Ang mga pilat ay mananatili sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Ngunit tulad ng mga bulaklak sa bulaklakan, alam niyang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, may bagong umagang darating.
At sa umagang iyon, pipiliin niyang muling mamukadkad. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan at ng kanyang anak na si Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang manakit, kundi sa tapang na protektahan ang mga minamahal sa gitna ng kadiliman. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwentong ito. I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.